sa ating mga kapatiran, sa ating mga kababayan na mga nasa ibang bansa. Magandang araw po. At sa ating mga kapatid na taga Cebu, mayong buntag taga Cebu, o sa ating mga kapatiran dyan sa Panay at sa lahat ng ating mga taga-sunod. Magandang umaga. Welcome po sa ating programa Daily Bread. At nasa chapter 5 na po tayo ng Exodus. At babasahin ko po sa Bisaya, tapos i-translate ko na lang sa Tagalog sa abot ng aking makakaya. Ito po ang sinasabi sa verse 1 sa Bisaya. Unya si Moses ug si Aaron miadto sa hari sa Ehipto, ug miingon, kini ang gisulti ni Yahweh, ang Elohim sa Israel. Tuguti ang akong katawhan sa pag-adto sa kamingawan, aron paghimog kasaulugan pahinungod kanako. Po, pumunta po si Aaron at saka si Moses doon sa Paraon at nagsasabi po sila na sinabi daw ng ni Yahweh, ang Elohim ni Israel, na kung saan papuntahin po sila sa wilderness upang gagawa ng mga pista at pagkahandog alang-alang sa Yahweh. Verse 2, ang hari mitubag, kinsa man kana si Yahweh. Ito po, sumagot. Nganong paminawon ko man siya, ug palakton ko ang mga Israelita. Wala ako makaila kaniya, ug dili ko gayud palakton ang mga Israelita. Sabi ni Paraon, sino ba yan si Yahweh? Hindi ko yan kilala. At bakit ko naman papayagan ang mga Israelita na umalis? Hindi ko talaga sila papayagan na makaalis. Yun po ang sinabi ng Paraon. At verse 3, mitubag si Moses ug si Aaron mitubag si Moses ug si Aaron, ang Elohim sa mga Hebreo nagpakita kanamo paadtua in taon kami sa kamingawan nga laktunog tulo ka adlaw aron maghalad kami ngadto sa Yahweh nga among Elohim. Kung dili namo kini buhaton, patyon kami niya pinaagi sa mga sakit ug gubat. Ayan po mga kapatid. Sabi niya, si Yahweh ay ang alahayam ng mga Hebreo. At dito po natin napapansin na ang Elohim ay hindi lang po Elohim ni Israel. Hindi lang po Elohim ni Abraham. Ito po ay Elohim ng mga Hebreo. Dito po lumalabas. At kung hindi daw pupunta ang mga Israelita doon sa pangunguna ni Moses, papatayin daw. Ang sabi ni Moses, kung di kami pupunta doon, papatayin kami ng alahayam pag di kami naghahandog sa kanya, at papatayin kami sa pamagitan ng sakit at sa mga gera, kaguluhan. Po, verse 4, ang hari mitubag, nganong gipahunong man ninyo ang mga tao sa ilang trabaho? Balik kamo sa inyong trabaho. Ang inyong katawhan mas daghan pa kaysa mga Ehiptohanon. Ug buot ninyo silang paundangon sa ilang mga trabaho. Bakit sinagot ni Paraon, bakit ninyo pinatigil ang mga tao sa pagtrabaho? Mas marami pa kayo kaysa mga Egyptian. At bakit nyo naman pinapatigil ang mga tao sa pagtatrabaho? Yun po ang ni Paraon. Nakikita niya na mas naging maunlad ang kanyang kaharian dahil sa mga aliping Israelita. Kaya sabi niya, kumbaga kung unawain natin yung sinasabi niya, napakabubo ko naman, napakalawalan ko kayo na napakarami ninyong alipin ko. Tapos kung pakakawalan ko kayo, paano na? So, yun ang pakaintindi ni Paraon dito sa kanya sinasabi. Niadto gihapong adlaw gisugo sa hari ang mga Ehiptohanon nga nagdumala sa mga ulipon og mga kapatas nga mga Israelita. Ayaw ninyo hatagig dagami ang mga tao nga magamit nila sa paghimog tisa. Sila mismo ang pakuhaan ni ana apan mao gihapon nga gidaganon sa tisa ang ipahimo kanila, ug ayaw kini kunhuri. Mga tapulan sila busa
naghangyo nga tugutan ko sila pag adto sa kamingawan aron maghalag ngadto sa ilang iluhim. Sabi ni Paraon, inutusan niya yung mga kapatas na yang mga Israelita na yan, huwag niyong bigyan ng tisa. Sila yung pakukunin ninyo. Ngunit yung gaano karami yung assignment nila na matatapos, yun pa rin. So baga, dinagdagan yung kabigatan ng mga Israelita. Dahil sa ang tingin ni Paraon, sila ay mga tamad at ginawa lang nilang rason na sila ay pupunta doon sa wilderness upang sambahin ang kanilang iluhim. Kaya't nagalit si Paraon, lalong pinahirapan ang mga Israelita. Sabi dito sa verse 9, dungagi pahinuon ang ilang trabaho aron magkapuliki sila sa ilang mga buluhaton ug dili na mamati sa mga bakak nga mga sulti. Sabi ni Paraon, dagdagan nyo pa ang kanilang mga assignment upang hindi na sila makikinig sa mga kasinungalingan na sinasabi ni Aaron at Moses. Baga gawin niyo silang busy. Ayun po. Busa ang nagdumala sa mga ulipon ug ang mga kapatas migula og miingon sa mga Israelita. Nagsugo ang hari nga dili kamo hatagag dagami. Kamo na ang magkuha nin ibisan asa apan mao gihapong gidaghanon sa tisa ang inyong himuon. Yun, pinahirapan po sila dahil lumabas nga po yung mga kapatas na inutusan na hindi na sila bibigyan ng dagami. At ganun pa rin karami ang ipapatapos sa kanila na mga trabaho. So, dagdag pahirap po. Busa na lukop pagsuroy sa mga Israelita ang tibok Ito aron pagpanguhag dagami. Gipapura sila sa mga nagdumala kanila sa paghimo og mao gihapong gidaganon sa tisa matag adlaw ingon sa ilang gihimo kaniadto. Ayan po, dahil po sila na yung naghahanap ng dagami, ganun pa rin karami yung ipapatapos sa kanila. Nalukop, ano ba yung nalukop? Na ano nila sa kakahanap yung Ehipto, nilibot nila sa kakahanap ng dagami. At minamadali po sila. Kumbaga dinagdagan yung pressure ng kanilang pagiging alipin dahil nagalit nga si Paraon dahil itong si Moses at saka si Aaron ay nakita siguro ni Paraon na sagabal at yun ang nagiging dahilan kaya ang mga Israelita ay parang nakumbinsi sa gustong mangyari ni Moses at saka ni Aaron. Kaya dinagdagan ang pahirap para hindi na makakapag ng ibang pag-iisip doon na lang sa trabaho. At verse 14, gipanglatos sa mga nagdumala sa mga ulipon ang mga kapatas nga Israelita o gipangutana, anong wala man kamo makahimo karong adlaw sa samang gidaganon sa tisa nga inyong gibuhat kaniadto. Unya miadto sa hari ang mga kapatas nga mga Israelita aron pagpadayag sa ilang mulo. Kamahalan nganong gibuhat mo man kini kanamo? Wala nay dagami nga gihatag kanamo apan gibuhat gihapon kami tisa ug gilatigo pagayod kami ang imong mga tao ang sadaan. Dahil po sa nangyayari na pressure sila at alam naman natin na dinagdagan yung trabaho, sila pa yung naghahanap ng tisa tapos yun pa rin karami ang matatapos nila dagami, sila pa rin naghanap ng dagami at yun pa rin karami ang tisa na kanilang ipapatapos. Kaya hindi talaga nagawa. Kaya nung nangyari na hindi nagawa, po sila, minaltrato, pinalo po sila, nilatos. Kaya sila po ay pumunta sa hari at nagsumbong na hindi po namin magawa dahil hindi na po kami binigyan ng dagami. At ganun pa rin karami. So, ang mga tao po ang may kasalanan kaya di namin nagawa ang ganun ang aming mga trabaho, hindi namin natapos. Sinabi ng mga Israelita dahil nahihirapan na po sila. Sa verse 17, mitubag ang hari, labihan kamo katapulan, busa minghangyo kamo nga palakton aron maghalad ngadto sa iluhim. Sabi ng mga nung narinig ng hari ang kanilang reklamo, hindi, sobra ang tamad ninyo. Kaya kayo gumagawa ng rason na kayo ay
lalakad o aalis at pupunta doon sa wilderness upang sambahin ninyo ang inyong Elohim. Yun po ang sagot ng hari. 18, balik kamo sa inyong trabaho, walay dagami nga ihatag kaninyo apan kinahanglan nga maghimo kamo sa samang gidaganon sa mga tisa. Sabi niya, sobrang tamad ninyo. Ginawa niyong rason na kayo pupunta sa wilderness upang maghandog sa inyong Elohim. Bumalik kayo sa inyong trabaho. At ganun pa rin, hindi kayo bibigyan ng dagami. At ganun pa rin karami ang tisa na dapat matapos ninyo. Yun po ang sabi. Nakita sa mga kapatas ng mga Israelita nga nahimutang sila sa lisod nga kahimtang sa dighang gipahimo sila sa samang gidaganon nga mga tisa matag adlaw. Sa pagbiya nila sa hari, gikasugat nila si Moses ug si Aaron nga naghulat kanila, mingon ang mga kapatas sa Israelita, makita unta ni Yahweh ang inyong gibuhat ug silutan kamo niya, kay tungod kaninyo ang hari ug ang iyang mga opisyal na pungot pag-ayo kanamo, daw gihatagan ninyo sila espada aron ila kaming patyon. Nung matapos sila nagsumbong sa hari, bumalik sila doon sa kanilang trabaho. Nakasalubong nila itong si Moses at saka si Aaron. At ang sabi, nakita ni Aba Yahweh ang ginagawa ninyo. Sana kayo ay parusahan dahil sa ginawa ninyo na nagpaalam kayo na tayo ay aalis tayo at pupunta doon sa wilderness upang sambahin ang alahayam. Parang nilagyan ninyo ng espada binigyan niyo ng espada ang mga opisyal upang kami ay patayin. Dahil sa ginawa ninyo, nagalit ang hari. Kaya, kumbaga, andun yung pag sinisisi sila ba. Kumbaga, ang ginawa lang ni Moses at saka ni Aaron, sundin ang kalooban. Ngunit, dahil dumaranas ng kahirapan ang mga tao, ang sinisisi sina Moses. At ang nakita natin dito na nagiging attitude ni na Moses, wala pong hindi po sila panghinanghinaan ng loob na hindi magpatuloy. Okay po, ito po yung nangyayari sa verse 22. Unya bidangop na usab si Moses sa Yahweh ug miingon, Yahweh, nganong gipaantos mo man kini mga tawhana, nganong gipadala mo man ako, sukad gayud sa akong pagsulti sa imong ngalan ngadto sa hari, misamot tinuon ang iyang pagdaog-daog sa imong katawhan, ug wala kay kikatabang kanila. Ito na po, makikita natin na dahil inano si Moses ng mga tao, nasaktan din si Moses sa nangyayari na siya ay sinumbatan ng mga tao, nagpatuloy siya. Ngunit pinuntahan niya ang Abak. Siya po ay sinabi niya sa Aba na ano ba ang kasalanan ng mga taong ito? Bakit pinadala mo ako dito? Dahil di rin maiwasan na nakita ni Moses yung sitwasyon na talagang nakakaawa ang mga Israelita. So, ang nangyari, sabi ni Moses, ano ba ang kasalanan ng mga taong ito? Bakit mo pa ako pinadala dito? Na pinahirapan ang mga tao at wala kang ginawa. Kumbaga, si Moses dito ay nagtampo sa alahayam, nagtampo sa ating Aba. Kaya makikita natin yung ni Moses ba bilang tao, nag-alala, andun po, pero ang alahayam ay makikita natin gumagawa ng ganung mga sitwasyon upang subukin tayo, upang tayo ba ay lalapit sa kanya at hihingi ng tulong. Kaya sa mga ganitong sitwasyon, masasabi kong tama ang naging hakbang ni Moses na doon siya sa Ama lumalapit at humingi ng tulong dahil wala naman siyang kapasidad na isitol ang ganong sitwasyon. So, pinaka-lison po dito na ating makukunan ng aral, hindi na tayo dapat magpanik or hindi na tayo dapat maratil ba
kung may ganitong sitwasyon. Dahil may mga ganito, lalo na sa ating mga elders, na may mga ganitong sitwasyon na minsan parang tayo pa yung sinisisi sa mga tao, lalo na ang nakita nila napapahamak sila dahil sinusubok ng Ama ang kanilang kanilang mga, dahil susubukin talaga lahat tayo ng ating Ama. So ang aral na makuha natin dito is mayroon talagang pagsubok bago natin makukuha yung pangako ng Aba. Kaya kung may pagsubok, dapat marunong tayong magtiis, dahil alam natin pag pagsubok hindi yan nagtagal, dahil pagsubok lang. Pag nanatili yan, hindi na yan pagsubok, palo na yan. So salamat sa ating lahat. Yan lang po ang ating daily bread, at salamat po sa ating lahat. Shalom Aleichem.